Sa ating batayang talata na binasa kanina sa Marcos chapter 5 verse 21 to 42. Matapos tumawid sina Jesus at ang kanyang mga alagad sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea, mababasa natin ang kwento tungkol sa pagpapagaling niya sa dalawang babae parehong may malubhang karamdaman. Ang isa ay ang 12 taong gulang na anak ni Jairo, isang pinuno sa sinagoga na lumapit sa kanya at nagmamakaawa na pumunta doon sa kanilang bahay upang hawakan ang kanyang anak upang ito ay gumaling. At ang isa naman ay isang hindi pinangalanang babae na nakararanas ng pagdurugo sa loob ng 12 taon. Ang pangyayari ito ay mababasa din natin sa iba pang synoptic gospel tulad ng Mateo at Lucas, at ang sulat ni Marcos ang siyang pinakamahaba sa tatlo. Makikita natin dito ang dalawang pinagkaping kwento. Parehong may pagkakapareho at pagkakaiba din sa bawat isa. Una, pareho silang babae na nakararanas ng matinding sakit. Ang isa ay bata pa habang ang isa ay nasa hustong gulang na. Ang isa ay nagsimulang makaranas ng malubhang karamdaman noong 12 taong gulang niya, habang ang isa naman ay 12 taon ng pinahihirapan ng kanyang sakit. Nangangahulugan na yung pagsisimula nung pinanganak yung babae na anak ni Jairo, itong babae na nagdurugo ay nagsimula ng makaranas ng matinding pagdurugo. 12 years. Meron pa ditong nakasaksi na nakakita ng dalawang klaseng karamdaman. Alam niyo, pag nababawasan ng dugo tayo sa katawan niyo, nanghihina, nagiging matamlay, nauubos yung ating lakas sapagkat kukunti yung dugo na dumadaloy sa ating katawan. Karagdagan pa dito, sinabi ni Marcos na sa atin na itong babae dito ay naghirap din ng matindi sa kamay ng maraming mga doktor ng gagamot at bumasta talaga ng malaki para lang siya ay gumaling. Subalit, imbis na gumaling, ay lalo pang lumubha yung kanyang karamdaman. Marahil siya ay mula sa isang pagitawang pamilya, kasi sa mga panahon na iyon, hindi mo afford, karamihan ng tao, hindi afford pumunta sa mga doktor. Kasi mahal ang makonsulta, mahal ang bayad sa pagpapagamot. Kahit naman ngayon, pupunta lang tayo doon sa mga public hospitals and clinics para tayo ay maka-avail ng libreng gamot, libreng konsulta. Pero karaniwan, kung pupunta tayo sa private doctors, may bayad. Kahit yung initial na pag-consulta ka lamang, pinakamababa yata is 500. Sa mga panahon na yun, yung may mga kaya lang ang kayang pumunta sa mga doktor. Marahil yung babae nito ay galing mula sa isang maginawang pamilya sapagkat nagawa niya magpagamot mula sa mga doktor. Ngunit tila ang kanyang yaman at kakayanan ng mga doktor ay hindi sapat upang pagalingin ang kanyang sakit. Sa kabilang banda, hindi nagbigay ng iba pang detalye si Marcos sa atin tungkol sa sakit ng batang babae. Ang alam lang natin, siya ay may isang malubha at nakamamatay na sakit na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Siya ay nasa gilid na ng kamatayan
At dahil sa pagpapaudlot ng babaeng tinurugo sa lakad ni Jesus patungo doon sa bahay ni Jairo, hindi agad siya nabigyan ng agarang atensyon. Hindi na niya nakayanan pa ang kanyang sakit at siya ay namatay sa murang edad. Hindi na niya sinapit ang katulad na hirap na sinapit ng babae, tinurubog ng 12 taon. Sino ba ditong 12 years old na? Or 12 years old pataas? Si Tabet, 12 years old. Ganun katagal. Yung buhay ni Tabet, ganun katagal yung dinaranas ng babae niya ang pagtulog. Makikita din natin sa kaganapan sa Ebanghelyo na ito ay makikita din natin sa kaganapan sa Ebanghelyo na ito na ang isa ay nakipag-usap ng kagalingan sa pamamagitan ng kanyang ama, na siya ay mapuntahan sa kanyang tahanan at mahawakan upang bumalik. Habang ang isa naman ay gumawa ng desperadong paraan upang makakuha ng kagalingan. Ang hindi pinagalangang na babae ay sinubukang hawakan ng balabal ni Jesus sa likod ng palihim habang ito ay naglalakad kasama ang mga tao patungo sa anak ni Jairo. Sa isang iglat lang, pagkatapos mahawakan ng balabal ni Jesus, ay siya ay bumalik. Naramdaman niyang huminto ang kanyang pagturugo at nakalaya sa paghihirap mula sa kanyang sakit. Sa paghawak lang niya sa balabal ni Jesus, siya ay nakaranas ng kagalingan at kalayaan mula sa hirap na iniinda niya sa loob ng 12 taon. Siguro kung meron lang ganitong klaseng tao kayang magtumala, hindi siguro crowded yung ating mga hospital. At kung meron tayong mga mahal sa buhay na may sakit, malubhang karamdaman, hindi na siguro natin kailangan idala sa hospital at maghirap siya ng napakatagal. Sapagkat sa isang iglap lang, pwede siyang bumalik. Sa dalawang pinagtagping kwento na ito tungkol sa pagpapagaling na ginawa ni Jesus, ang isa ay nakaranas ng kagalingan bago ang kanyang nalalapit na kamatayan. Ang isa ay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang isa ay nakaranas ng kagalingan dahil sa pananampalataya niya. Ang isa naman ay dahil sa pananampalataya ng iba. Ano ang sinasabi ng kwentong ito sa atin ngayon? Ang kwentong ito ay tumutukoy sa iba't ibang mukha ng sakit at paghihirap ng tao. Ang babaeng hindi pinangalanan ay naghihirap sa kanyang matinding pagdurugo. Sa loob ng 12 taon, hindi lamang pisikal na hirap ang kanyang dinanas dahil sa kanyang sakit, maging emosyonal, psikolohikal, ekonomikal at panlipunang aspeto dahil sa pagkakawalay niya sa kanyang komunidad. Dahil sa lipunan ng mga Hudyo, ang isang taong may dugo o nagdurugo, kung meron siyang nakatapong sugat, o katulad ng babae ito na dinudugo, ay tinuturing na marumi sa kanilang komunidad. Sila ay ina-isolate. Sila hindi hiwalay sa marami. Imagine mo kung ikaw ay katulad ng babaeng mo sa mga panahon na iyon. Hindi ka man lang makalapit sa iyong pamilya. Hindi ka man lang makamusta nila. Hindi ka man lang maalagaan. Ikaw ay parang itinakwil at itinuring na marumi. Walang pinag-iba sa panahon na ating naranasan ng pandemya.
Kapag ikaw ay inuubo na, kahit simpleng ubo pa yan, iisipin na ng mga tao, ay COVID yan, baka maawa tayo. Kapag hindi mo malasahan yung pagkain, naluto ng iyong misis, kahit na nakalimutan niya lang ilagyan ng asin, iisipin mo, baka may COVID yan. Ganun yung naranasan ng babaeng yun. Naubos na ang kanyang salapi, tinuring pa siyang marumi sa kanyang komunidad. Ang isa naman, si Jairo, isang ama, ay labis na nangangamba sa kalagayan ng kanyang anak na babae. Alam to ng mga magulang kapag nagkakasakit yung kanilang mga anak, lalo na kung malipat, sobra yung pag-aalala. Minsan hindi makatulog. Minsan, gusto na lang natin na sana ako na lang may sakit. Huwag na yung anak ko. Ganun yung kabigat yung nararamdaman ni Jairo. Nang makita niya yung kanyang anak na nahihirapan. Kaya lagi siyang nabahala, gumawa ng paraan para ito ay kumamit. At yung isa naman, batang babae na anak niya, na hindi pa man nakakapagsimulang abutin yung kanyang mga pangarap ay nasa pingit na ng kamatayan dahil sa kanyang malutang karamdaman. Maraming mga tao nasa murang kulang pa lang nagkakaroon ng matinding sakit. Yung iba namamatay dahil sa hirap ng buhay, hindi kaya yung magpagamot, hinihintay na lang ng sakit at binibilang na lang yung araw kung kailan sila tatagal hanggang sila ay malamutan ng hindi. Naalala ko, meron kami isang dinalaw ng aking misis na isang bata, nasa 40 years old yan, or 50, merong sakit sa kanyang bandang tubod at kailangan siyang operahan. At kailangan niyang itimo kasi yun pala ay cancerous. Kaya nung nakita natin siya, kalbo na. Wala na po. Nakapagpakimo na siya ng ilang session at kailangan niya munang operahan para magpatuloy ulit sa kanyang therapy. Maraming klaseng tao ang ganun, umaharap sa ganung sitwasyon. Tulad ng batang ito na 12 years old, babalikan ng buhay. Paano ito inilalarawan ang mapakapalayang grasya ng Diyos upang tayo ay makaranas ng ganap at kasiyasing buhay sa kabila ng maraming pagsubok at paghihirap na ating nararanasan. Tatlong bagay po ang aking napagtanto mula sa pagbubulay sa talatang ito. Una, ang grasya ng Diyos ay libre at hindi nasusukat. God's grace is free and cannot be measured. Maraming tao sinasabi nila, God's grace is free gift. Pero ang daming requirements na binibigay sa mga miyembro, sa mga taong gustong pumasok sa kanilang simbahan. Eh kung talagang libre ang grasya ng Diyos, bakit kailangan ang daming yung requirement para kapalit bago mabigyan ng biyaya ng isang tao? Libre at hindi nasusukat ang grasya ng Diyos. Sapagkat ito ay malayang kumikilos sa kahit na anong sitwasyon ng ating buhay. Kahit pa ano yung pinagdadaanan natin. Nagbibigay ito ng kaayusan, layunin, kahulugan at kaganapan sa ating buhay. Ang grasya ng Diyos ay nag-aaruga
umaalalay, nagbibigay kagalingan at nagpapalaya at sa atin mula sa paghihirap at pagtatanggi at sakit. Doon sa mga kwento na iyon, nakita natin kung paano kumilos ang biyaya ng Diyos sa tatlong taong nakakaranas ng sakit at paghihirap. Ang hindi pinangalan ng babae na nakaranas ng kagalingan at kagaanan mula sa kapigatian sa isang napakadesperadong sitwasyon. Naisip niya, umawa ko lang yung laylayan ng balabal ni Jesus. Malamang gumaling ako. Pagkatapos niyang mahawakan, naunawaan niya ang grasya ng Diyos mula kay Jesus ay laging bukas, handa at hindi nagtatalo. Si Jairus naman ay na-experience niya yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos sa kabila ng kamatayan ng kanyang anak. Hindi niya lubos marahil maisip na may grasya ang Diyos kahit sa gitna ng kamatayan para sa mga taong nagtitiwala kay Diyos. Pangalawa, ang grasya ng Diyos ay mapagpalaya at mapagpanumbalik. God's grace is free and cannot be measured. Also, God's grace is liberating and restoring. Pinalaya ni Jesus ang hindi pinangalangang babae mula sa kanyang matinding pagdurugo at pinanumbalik ang kanyang kalusugan. Pinalaya din ni Jesus si Jairus mula sa kanyang alalahanin at pinanumbalik ang kanyang kapanatagan, sapagkat pinalaya ni Jesus ang kanyang anak mula sa panig ng kamatayan at pinanumbalik ang kanyang buhay. Panguli, ang grasya ng Diyos ay laging humahaplos sa atin. God's grace always touches us. Maaaring hindi natin maintindihan ito, lalo na kung tayo ay nasa panahon na umarap sa samot-saring pagsubok. At tila ba, parang hindi tayo makikita ng Diyos. Ang hindi pinangalan ng babae na humawak doon sa balabal ni Jesus at nagpanumbalik sa kanyang kalusugan. Umawak siya doon sa balabal ni Jesus para maranasan niya yung biyaya ng Diyos. Si Jesus, hinawakan niya yung kamay ng anak ni Jairo para manumbalik sa kanyang buhay. Hinaplos siya ng grasya ng Diyos para gumaling manumbalik sa kanyang buhay. Sa totoong buhay, kung mapapansin niyo, kapag mayroong isang naghihingalo at parang mamamatay na, 50-50, ano yung basic na ginagawa ng mga first aider, ng mga Romero's paramedics? Ano yung unang nilang ginagawa? Kinukuhanan ng pulso. Hinahawakan dito, dito, kaya dito. Tinitignan kung may pulso ka. Hinahawakan, hinahaplusan. Sapagkat napaka-essential sa atin bilang mga tao yung ating physical connection sa bawat isa. Whenever we feel sad or being troubled, often we can see that the person or people who are close with us extend their care and concern to us by tapping our back or shoulders. Natapik natin yung ating likuran ng taong
nahihirapan. Kapag siya ay umiiyak, kinocomfort natin, inaakap natin. At sa tuwing na-experience natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi ba comforting? Hindi ba nakakagaan ng pakiramdam? Because we know and we feel that someone cares and supports us. Noong panahon ng pandemic, kung saan kailangan natin dumistansya sa tao, tawag na social distancing, nahirapan tayo mga Pilipino. Bakit? Kasi likas sa ating mga Pilipino ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Mahilig tayo sa beso-beso, yung mga babae, pero yung mga lalaki, hindi ko nagbe-beso-beso. Pakikipagkamayan, akbayan, titigan ng braso, etc. We do it because it gives us a sense of community, of camaraderie, that we belong and we are not alone. Kapag tayo ay nagkakaroon ng physical connection sa ating mga kakilala o mahal sa buhay, nakakagaan ng pakiramdam sapagkat na-experience natin na we are in a community. Hindi tayo nag-iisa. Sa laban ng buhay, kahit na gaano kabigat yan, wala nang mas gagaan pa nang malaman na hindi tayo nag-isang maharap sa puso. Malaking bagay na yun para sa atin. Maaaring iniisip natin, paano natin may extend yung pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga sa ibang tao? Through physical touch lang ba? Madalas, kahit yung presensya natin ay enough na. Nung si Samuel, nung si David sa 2 Samuel chapter 1, nung mabalitaan niyang namatay yung kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan, pati yung kanyang ama na si Saul, dami siyang nagdalamhati, umiyak, kumagulgol. Pero kahit na sa ganung kalagayan, naramdaman niya yung presensya ng Diyos, yung kanyang pagkalinga. Naalala ko yung sinasabi ng aming isa sa mga profesor ko sa seminaryo. Sabi niya, many times we forget that the best way to experience God's presence in our lives is to be God's presence is in someone else's life today. Madalas, iniisip natin, gusto kong maranasan ang presensya ng Diyos. Pero nakakalimutan natin na isang magandang paraan para maranasan ang presensya ng Diyos ay maging presensya niya sa iyo. Brothers and sisters, remember that our lives are God's visible presence here on earth. Nagtitiwala tayo at nananalig sa isang Diyos na hindi nakikita. Pero kung tayo ay magiging daluyan ng kanyang pagpapala sa ating mundong ginagalawan, sa ibang tao, para maranasan ang buhay na ganap, nagiging visible, nakikita ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ang tanong sa atin, willing ba tayo maging presensya ng Diyos para sa iba? Ngayon, yun ang hamon sa ating mga kapatid. Sa pagtatapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Ito ay kwento o karanasan ni Viktor Frankl
isang existential psychologist at kapilang doktor noong 20th century. Isa siya sa mga survivor ng Holocaust at ang kanyang akdang libro na Man's Search for Meaning ay isa sa mga napakagandang libro na dapat basahin ng bawat isa. Minsan pinento ni Frankl ang isang babae na tumawag sa kanya in the middle of the night para sabihin sa kanya calmly na magkukumit siya ng suicide, magpapakamatay na siya. Si Frankl ay nanatili doon sa telepono sa pakikipag-usap sa kanya. Sa kabila ng kanyang depresyon, binigyan niya ng maraming reason yung babae para siya ay mabuhay. Madalas tayo gano'n, di ba? Pag may problema yung isang kaibigan natin, pinapangaralan natin, binibigyan natin ng mga advices. Kahit hindi naman tayo dinagalo. Kahit hindi naman tayo hinihingi. Sa uli, sabi ng babae, nangako siya na hindi na siya magpapakamatay. Hindi niya nababawiin yung kanyang buhay. At nag-promise siya nun. Nung nagkita sila ni Frankl isang beses, tinanong siya ni Frankl, ano yung mga salita o yung mga binigay kong dahilan sa iyo, mga reason para hindi mo titingin yung iyong buhay, para hindi ka mag-suicide. Ano yun sa mga sinabi ko sa iyo ang nagbigay sa iyo ng lakas para hindi na magpakamatay? Sabi ko ba, wala. Wala doon sa mga salita mo. Sabi niya, sabi ni Frankl, anong nag-convince sa'yo? Simple lang, sabi niya, yung willingness mo na makinig sa gitna ng gabi, kahit sa ating gabi. Pinilit mong makinig, pinilit mong dumamay sa amin. A world in which there was someone ready to listen to another's faith is a world in which was worthwhile to live. Sa isang mundo na mayroong isang handang makinig sa kapighatian ng isa, ay isang mundong karapat-dapat na mabuhay. Often, it is not the brilliant argument that makes the difference. Sabi nila, sometimes the small act of listening, kindness, or care is the greatest gift we can give to others. Kaya mga kapatid, kumayo kayo at maging presensya ng Diyos sa mundo ito. Show goodness to others so that they will feel the touch of God's sustaining grace. Maranasan niyo nawa ang pag-aplos ng biyaya at grasya ng Diyos. Amen.